Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong nangyaring pagbangga na naman po sa ating mga kababayang mangingisda diyan po sa Occidental Mindoro. No, 5 mangingisda po natin ang natroma dahil sila po ay hinit and run na naman ng isang cargo vessels. Remember, yung nangyari sa Agno, meron pong namatay na kababayan natin dyan, 2 po yata sila, correct me if I'm wrong. Once again, condolence po dun sa pamilya ng mga kababayan nating mangingisda. Actually, taga-Subic pa yung mga yan. Kababayan din naming mga taga-Sambales. Ngayon po, at least kahit papano, itong mga kababayan natin, 5 po sila, mga kababayan. Base po dito sa ulat ng Inquirer, 5 kababayan nating mangingisda na ang pangalan ay si Mr. John Ray Sardan, Ryan J. Daus, Brian Pangantungam, Christian Aricela, and Joshua Barbas. Yan po, At meron po tayong ipapanood na video sa inyo mamaya, courtesy of PTV, aside from that, malalaman natin kung tuloy ang Christmas voyage o tour nung mga kasamahan ni Senator Hontiveros Makibaka sa West Philippine Sea. May papakita rin po tayong video sa inyo at ulat courtesy ng UNTV. Salamat po sa UNTV and PTV4. So unahin po natin mga kababayan itong nakakaasar, nakakainis na ginawa nitong isang cargo na naman na bumunggo sa ating mga kababayang mangingisda. Ito po, unahin natin yung sa PTV, 5 minutes po ito. Hayaan na natin si PCG spokesperson Balilo ang magbigay sa atin ng on-hand information. PTV, salamat po. Sana hindi nyo po ako i-copyright. Gamitin ko po itong inyong balita na ang titulo po ay Panayam kay PCG spokesperson Rear Admiral Arman Balilo. For lang po, information of everybody, si Rear Admiral Balilo ay siya po ang tinalagang PCG spokesperson. Baka magtataka kayo, sino si PCG Commodore J. Tariela? Siya po ang spokesperson para po sa West Philippine Sea. Pero overall, ang PCG spokesperson ay si Rear Admiral Arman Balilo. So, eto po, pagtiyagaan nyo muna po. Update tungkol sa maritime incident sa Occidental Mindoro, ating tatalakayin kasama si Rear Admiral Arman Balilo, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Rear Admiral, magandang tanghali po. Nakamute ata si Rear Admiral. Sir? Ayan, Ninya, magandang tanghali at magandang tanghali po sa lahat ng inyong taga-subaybay. Sir, unahin na po natin, base po sa inyong investigasyon, maaari niyo po bang ilarawan itong panibago na namang insidente nang di umano'y isang cargo vessel ang sumadsad sa isang fishing boat dyan naman po sa Occidental Mindoro? Nung Martes ng hapon, bandang mga alas 4, Ninya, ni-report sa atin ng mga fishermen dito sa Occidental Mindoro na isa pong habang nakatali po sila sa Callao ay allegedly ay nasagasaan sila ng isang napakalaking barko at hindi po ito huminto at muntik na po silang magkaroon ng problema. Nasagip naman po yung 5 fishermen at nasa kustodiya na po ng kanilang mga pamilya pagkatapos pong isailalim sa medical check-up at tulungan ng ating Philippine Coast Guard. Okay, so ito pong mga fishermen, ligtas na po ba ang kanilang lagay? Kumusta sila? Yung mga mangingisda po na sakay nitong fishing boat at ano naman po ang assistance ng pamahalaan para sa kanila? Maayos naman po ang kanilang kalagayan nang sila'y tinurn over sa Philippine Coast Guard. Nagpapasalamat po tayo dun sa mga mangingisda rin na tumulong sa kanila at mabuti nga ay may nakakita sa kanila at yun na naging kadahilanan at nailigtas sila ng mabilis at nailagay sila sa maayos na pangangalaga. Nakipag-coordinate na po tayo sa
Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para naman po sa tulong na maaring ibigay ng pamahalaan para sa kanilang kapakanan. Sir, para po sa kaalaman ng lahat, maaari niyo po bang ipaliwanag ano po ba ang pagkakaiba ng allision at collision na ginagamit sa paglalarawan ng isang maritime incident? Sa isang maritime incident po, ang allision ay sa layman's term, ang isang sasakyang pangdagat po ay gumagalaw at ang isang sasakyang pangdagat ay naka-stationary at nasagasaan po o maaring nabangga nitong gumagalaw na sasakyang pandagat. Kakaiba naman po ito sa collision na kung saan yung dalawang vessels po ay moving. Pareho po silang gumagalaw at nagkaroon po ng banggaan. I see. Nai-report na po ba ito sa China Flag State and Port State Control Office bilang bahagi po ng maritime procedure? At ano po ang naging tugon nila? Opo, kahapon po ang directive po ni Admiral Gaban ay sulatan kagad yung Maritime Safety Administration ng China para po may paalam itong insidenteng ito at nang sa ganon ay makapaggawa sila ng kaukulang investigasyon para po dito sa ating mga fishermen na nabangga. At sinulatan din po natin yung next port of call, yung Port State Control ng Indonesia para ganon din po malaman na mayroong insidente at makagawa sila ng kaukulang aksyon. Okay, ano po ang susunod na hakbang ng PCG tungkol sa insidenteng ito? Well, patuloy po nating ipa-follow up yung ating mga coordination sa China Maritime Safety Administration at maging sa Port State Control ng Indonesia. Yun pa lang po ang tangi nating magagawa sapagkat ayon po sa mga panuntunan, sila po ang may jurisdiction dito sa mga barko, dito po sa barkong na-involved sa insidente. At in-expect po natin itong Maritime Safety Administration ng China ay gagawa ng kaukulang hakbang para malaman kung ano talaga yung nangyari dito sa insidente noong Tuesday, noong December 5. So, masasabi niyo po ba na wala itong kinalaman sa alitan natin dyan sa West Philippine Sea? Wala naman po. Itong dinaanan ng nasabing barko ay isang ruta talaga ng mga barkong bumabiyahe magmula sa taas, pababa po ng Indonesia. At wala po itong kinalaman sa usapin sa West Philippine Sea kahit na po ito ay flag state ng China. Ito po ay isang ordinary maritime incident at ititreat po natin to as such. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras. Rear Admiral Arman Balilo, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Salamat Ninya. Thank you for the opportunity. So yan po mga kababayan, napakagandang interview po yung ginawa ni Madam Ninya kay Rear Admiral PCG spokesperson Balilo. So yung pangalan po nung bangka na nabunggo ay FBCA Ruel J. Yung may-ari po niya nandyan sa Puerto Princesa, Palawan. So nangingisda sila dyan sa katubigan ng Occidental Mindoro. So base po sa pagpapaliwanag dito ni Captain Edison Abanila ng Commander of the PCG Station sa Occidental Mindoro, yung pong nangyaring aksidente ay napapaloob pa rin sa ating exclusive economic zone, So siguro yung mga taga Palawan, Occidental Mindoro, alam po nila yung sinasabi ni Captain Edison Abanilla na pinangyarihan ng aksidente, Tandaan nyo, ang pangalan ng bangka o barkong bumunggo doon sa ating mga mangingisda ay MB Taihang 8 na pag-aari po ng isang Chino. Sinasabi po ng ating Coast Guard na ito po ay hindi isang Chinese maritime militia vessel, kundi isang commercial cargo vessel. So, narinig nyo naman yung tanong doon ni Madam Ninya kay Admiral Balilo na may kinalaman ba ito sa ating sigalot sa West Philippine Sea sa China? Hindi po. Kasi this is a private cargo vessel. Wala sigurong alam dyan ang gobyerno ng China kasi pribado po yung. Pero sa mga tulad ko, maaasar na naman ako dyan. Inchik. Lalo kayong magngingit-ngit dito sa sasabihin ng isang witness. Ito po, according to
Jaisel Huano, owner of Ruel J., and a resident of the Liberty area in Barangay Bagong Sikat, Puerto Princesa City in Palawan Province. The boat left in the last week of October for a 6-month fishing operation in Sablayan. Ay, ang tagal na pala nito. Almost 3 months na sila sa tubig. Biruin nyo yan, ano? Para ka rin palang mga marino nito. Buwanan, taunan ang sa dagat, no? All traumatized. Yung mga tauhan niya na trauma. Bakit? Ikaw ba naman sad-sad din? Nakita nyo yung paliwanag ni Admiral Balilo? Ano yung pinagkaiba ng allision and collision? Sa collision, dalawang moving object ang nagbanggaan. Sa allision, isang moving object ang bumangga sa isang stationary object. Talagang binunggo. O ang tanong dyan, sinasadya o hindi? Pero sa aking opinion, no, kung after nito, nasasabihin nung talagang survivor, base sa paliwanag nila sa may-ari nung bangka, hit and run at sinasadya. Ayun po yung aking opinion. Bakit ito Based on the account of my personnel, yung may-ari nung bangka, they were just attached to their payaw in the afternoon. Ito po yung sa mga hindi po nakakaintindi kung ano po yung payaw, base po dito sa description ng Philippine Coast Guard sa kanilang FB page, yung daw payaw, a type of fish aggregating device. O kung ano man po yan, bahala na. Paliwanag nyo na lang dyan sa comment section. Yung kaibigan natin dyan na taga Palawan, paki-explain po. Sa mga taga Palawan nating friends, shout out from north to south. Shout out po lahat sa inyo. Kamusta po kayo? Sana laging maganda ang weather nyo dyan, no? O, eto po. They were resting while waiting for the night to return to fishing. So, sa gabi sila nagpipish. O, bakit nga hindi makapag-fish ng araw? Parang hindi na gumamit ng ilaw. Hindi ko po maintindihan. Hindi man tayo fishermen, no? Kanya-kanya po yan. They did not expect that they will be hit because the sun was still out there. Oh, hindi tulad nung nangyari dun sa Agno, Pangasinan. Yung aksidenteng nangyari, medyo madilim na. Madilim pa. Oh, ito, may araw. Oh, when the ship was very near to hit them, they went to the smaller service boats. They were swept away from their boats because of the impact. Oh, yung tubig, syempre, gaganon. Laki-laki ba naman barko niyan, hindi ba? Para kang ano niyan, si Titanic. Okay, they said that while they were in their boats, they saw the people aboard MV Taihang 8 looking at them. O, ayan yung sinasabi ko sa inyo. No? Sabi ko, hit and run. At sa aking opinion, sinasadya. Bakit? Ito kasi. No? Sinabi mismo. Sinabi mismo. Nung may-ari, base sa account nung kanyang mga trabahador na naaksidente. First hand account. Ito pa sabi, tatagalogin natin. Habang nandoon sila sa kanilang bangka, after nung aksidente, nakita nila yung mga tauhan na nandoon sa MV Taihang 8 na nakatingin lang sa kanila. Hindi man lang huminto, nagtanong yung kapitan o pahinante, what happened? Siguro yung mga yan kumakaway ng ganon, o ganon, hey. Siyempre, hindi nakakaintindi siguro ng English. O di nila maintindihan yung Tagalog nitong mga to dahil hindi sila magkaintindihan. Wala lang, parang sabi siguro kumakaway lang. Pero hindi man lang nila nakita yung mga remnants nung bangka. 'Di ba? Sipin nyo, 'di ba mga salaula kung yung mga pahinante, yung kapitan nitong MV Taihang 8 na to. Di po ba? Ako iisipin ko, Chinese vessel na naman yan. Mga salaula talaga. Yung kanilang mga fishing boat doon sa ating West Philippine Sea, saka Chinese militia nila, sinisira yung ating mga corals and reef. Eto na naman. Buti wala po namatay, walang nagbuwis ng buhay. Ano pa ang sabi nung may-ari nung bangka? They were all traumatized after what happened. Sino ba namang hindi matotraumatize yan? Mabuti nga nakasurvive sila. Mabuti nakita nila. Nakalipat sila ng mga bangka nila. Diba?
dapat po talagang managot dyan. At nangako naman ng ating PCG na tutulungan sila. At sinabi rin po ni PCG Admiral, si Commandant Gaban, na talagang pananagutin nila yung mga itong private cargo vessel na ito na MV Taihang 8. No? So, tama po yan. Makakaawa itong mga kababayan natin. May araw pa. Talagang alam ko, siguro yung driver nito natutulog. Di ba dapat meron silang mga radar dyan? Di ba? Yung mga ganyang mga cargo vessels na yan, dapat may radar kayo. Kakaasar naman kayo. Buti sa awa ng Diyos, ligtas po yung 5, pero traumatic po yan. No? Kala nyo yung PTSD ng mga ganyan? Oh. Okay, so labas po tayo dyan mga kababayan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Punta naman tayo sa Christmas in West Philippine Sea. Oh, 'di ba? Na-i-vlog po natin ito, no? Napayagan na po yung mga grupo ni Hontiveros na pumunta diyan, makipag yung sa may bahay. Wala namang bahay doon. Ito 'yon. Sa may bangka. Ang aming awit. Merry Christmas doon sa mga inchik. Joke lang po, no? Eto na po, mag-i-start na po silang maglayag, no? Eto po sa balita ng GMA News Online, ipapapel muna natin. Christmas convoy departs for West Philippine Sea. O, ayan. Ngayon, ipapanood ko sa inyo ang maiksing video at ulat po sa UNTV, no? Ito po, civilian convoy sa West Philippine Sea, naglayag na patungong Palawan. Maalong karagatan, nakikitang hamon. 2 minutes and 19 seconds video po sa UNTV. Shout out po sa UNTV. Sana hindi nyo po ulit ako i-copyright. Ito po, panoorin po natin. Early morning today, tumulak na yung Captain Felix Oka na mothership ng Abusuk. Nandun nakasakay yung mga youth volunteers, mga ilang mangingisdang leader at iba pa, siguro mga 50 sila. Alas 7 ng umaga, umalis ang MV Kapitan Felix Oka dito sa Maynila patungong Palawan. Sakay nito ang mga sasama sa 3 araw na civilian caravan na inorganisa ng Atin Ito Coalition. Nasa mahigit 40 volunteer ang sakay nito na karamihan ay mga kabataan, youth leader at fisher folks representative. May ilan sa organizers, conveners, lalo na yung sa Akbayan, at nandito na ngayon, ka-text lang namin na dumating na sila ron. So tuloy, so far naman, okay na sa Coast Guard, okay na rin sa Westcom. Kasama na rin sa barko ang mga donasyon na naipon ng Atin Ito para ipamigay sa ating mga kababayang mangingisda at frontliner sa West Philippine Sea. Bukas ng umaga, inaasahang makakarating sa El Nido, Palawan ang barko, kung saan sasalubungin naman sila doon ng nasa 100 mangingisda. Sa linggo, nakatakdang maglayag ang convoy kung saan makakasama ang 40 fishing boat na nakaantabay sa Palawan. Gagabayan naman ng mga barko ng Philippine Coast Guard ang convoy para sa seguridad sa mga sasama sa civilian caravan. They will proceed from El Nido December 10. And the Coast Guard is basically more focused on ensuring the safety of the attendees. Isa sa hamon na nakikita ng PCG ang pagiging maalon sa karagatan. Dadaan sa Ayungin Shoal, Patag at Lawak Island ang karavan para mamigay ng regalo at ipakita ang suporta sa ating mga kababayang mangingisda at sundalo sa West Philippine Sea. So yan po, no, mga kababayan, nag-start na po pala sila, no? Maglalayag na sila. Ang first port of call nila is El Nido. Sasalubungin daw sila ng mahigit 100 mangingisda. O buti naman, sana na marami kayong nakuhang napangalap ng mga pangregalo dyan, ano? Lahat sana ng mga nag-donate o yung nakuha yung donation, 100% ibibigay ninyo. Wala yung mga porsyentuhan. Di po ba? So, napakagandang gesture po yan. No? Yung coalition ng Atin Ito. Isa dyan yung mga grupo ni Hontiveros na Akbayan. O sana naman, sumunod po kayo sa patakaran, hindi kayo magkokos ng kung ano-ano na maaari na naman
no? Magiging isa sa mga diplomatic protest, no? Kung ano lang po yung inyong plano, sana kumanta kayo doon ng sa may bangka maraming isda. Di ba? Merry Christmas sa mga Tsekwa. Ang pagparito ay magprito ng mga isdang nahuli ninyo. O diba? Kasi marami po daw isda dyan, sabi nung ating friend sa Palawan, no? At least, kahit papano, ipinapakita po ng mga kababayan natin na sumusuporta sa ating West Philippine Sea. Yung mga anti-West Philippine Sea, yung nagsasabing ipamigay na lang ang West Philippine Sea, di yung mukha mo ang ipamigay mo doon. O, di ba? Di ba? Nang aasar lang naman kayo. Di aasarin na rin lang namin kayo. Kung sa piling nyo, ang West Philippine Sea ay hindi sa Pilipinas, wag ka nang bumalik sa Pilipinas. Kasi itinataboy mo, itinatakwil mo ang kasarinlan, ang pag-aari ng ating bansang Pilipinas. Wala kang pagmamahal sa Pilipinas. Hindi mo alam ang iyong history. Hindi mo alam ang iyong geography. Di ba? Yung sabing ibigay na lang yan, tubig lang yan eh. Painom ko kaya sa'yo ang tubig na yan, no? Yung kayang yan ang ano mo. Yan. Maganda yan, mga kababayan. Yung tubig ng West Philippine Sea, yan ang painom nyo dun sa dalawang nag-hunger strike dun sa Kongreso. Busigin nyo sila ng tubig galing West Philippine Sea, ha? Para malaman nila, ay, ang sarap pala. O, di ba? Yung pa lang, masustansya na. Di ba? O, ganun din rin. Ito, ha? Kayo dyan, yung nasa MB, Kapitan Felix Oca ba yun, no? Pasensya na kung hindi ko maalala, no? Yung sinasakyan ng koalisyon na atin ito, ha? Kung meron kayong extra at may madaanan kayong mga tsekwa dyan, bigay nyo. Kasi hindi sila nagsiselebrate ng Christmas. Hindi nga nila alam ang Diyos kasi communist sila eh. O, with a good gesture na ipakita nyo na meron kayong humanity, no, ang mga Pilipino ay maawain, palakaibigan, no? Bigyan nyo sila, maski na isang ano lang, Goya. Huwag nyo bibigyan ng pansit. Kasi marami na silang noodles o kaya Peking duck. Huwag nyo bigyan ng lechon. Para sa atin lang Pinoy yun. Di ba? Bigyan nyo sila ng Goya. O di kayo yung white rabbit, yung kinakain pati yung plastic sa loob. Sign of gesture and friendship. Di ba? Kaibigan tayo. Diyan lang kayo sa labas ng aming exclusive economics. So, sige, bayaan nyo na kayo yan. Wala na kaming pakialam kung mag-away kayo ng ibang claimants. Basta kami dito. Magiging selfish din kami kasi sa amin ito. Mas mayaman itong aming katubigan kaysa sa inyo. Kayo sa inyo, burak. Di ba? Ang sarap mang asar, lalo na sa mga anti-West Philippine Sea, mga pinalamon ng pera ng Tsekwa. O kayo, mga anti-West Philippine Sea, mga tuta ng China. Anong masasabi nyo dyan? Sige nga. Kayo ba? Makakagawa kayo ng ganyan? Hindi. Kasi nga, hindi sila naniniwala na yung West Philippine Sea ay sa atin. Mas ipaglalaban pa nila yung amo nilang Tsekwa. Kasi ang laki po ng nakukuha nilang kwarta. Birin nyo pati si JB Ejercito, sinasalaula nilang mga kababayan. No? Troll daw si JB Ejercito. Kayo ang troll, di ba? Kasi wala kayong pagmamahal sa bansa natin. Ang pagmamahal nyo ay nasa sa isang pamilya lamang, mga hindot. Pinaha-high blood nyo na naman ako eh. Itong mga minions talaga ni Duterte, pinaha-high blood ako mga kababayan eh. Pero nyo, hindi kayang ipaglaban ng Pilipinas. Ang pinaglalaban, pamilyang Duterte, mga ungas. Pwede ba? Wala na sa power ang puon ninyo. Ano gusto nyo? Ikuditan nyo ang ninong PBBM ko? Subukan nyo, mga kababayan, magkakaalaman. Subukan yung patalsikin ang ninong PBBM ko, magkakaalaman, mga kababayan. Uwi talaga akong Pilipinas. Yung mga loyalist, mga Marcos supporters loyalist, ay sasama talaga ako diyan. Mga walang yayang mga
kulto ni Digong at mga minions niya mga DDS siya talaga Pero yun yung imbis na i-promote ang bansang Pilipinas, no? Ipaglaban ang para sa Pilipinas, ang ipinaglalaban, Duterte, putang ina niyan. Mga putang ina ninyo, talagang mumurahin ko na kayo. Isang pamilya lang ang pinaglalaban nyo. Ang pinaglalaban namin dito ay kayo, sambayan ng Pilipino para sa Pilipinas. Pero kayo, isang pamilya lang pinaglalaban nyo. Mga hindot kayo. Sasabihin nyo, kayo ang may pagmamahal sa bayan. Mga ulul. Anong sabi ni Sara Tamilmil Duterte nung campaign period? Mahalin natin ang Pilipinas. Bakit? Yung West Philippine Sea ba hindi parte ng Pilipinas? Di ba? Ano statement ng Tamilmil na yan? Wala. Mas may statement pa siya sa pangsarili niyang kapakanan. O, di ba? Makasarili, immature. O, tapos pinaglalaban ng mga ungas. Inawa, bilib na bilib kayo sa mga pamilyang yan kunti lang, nagsawa lang tayo sa mga dilaw. Kasi mga inefficient sila, mga walang kwenta. Di ba? Tapos sasabihin nyo, nagbalikan ng mga adik. So, ibig sabihin, nandyan lang sila. Diba? Tapos isisi nyo sa gobyerno yung mga kagaguhan nila. Bakit hindi nyo sisihin yung pamilya nila? Diba? Lahat na lang kasalanan ng gobyernong Marcos, nagbalikan na lahat. Nasaan ang pruweba ninyo? Diba? Pinagpapatuloy nga ng Pangulong Marcos ang mga programa ng puon ninyong once and mighty powerful fallen from grace, Rodrigo Duterte. Tapos panay kayo ang banat. Yun nga lang ang ginagawa, hindi bloody, kundi holistic. Wala nga kayong statement sa West Philippine Sea. O, di ba? Ano yung statement nyo doon sa mga kagaguhan ng mga cargo vessels diyan sa ating mga mangingisda? Wala. O, yung pag-i-encroach ng mga China, pagsira sa ating kalikasan sa West Philippine Sea. Ano yung statement ninyo? Wala. Kasi, alam namin na kayo ay pro-China, mga hindut. Kasi yung amo ninyo ay pro-China, na ginago naman ng China. Tapos bilib na bilib kayo. Mahalin natin ang Pilipinas. Ako mahal ko ang Pilipinas. Pero hindi para sa isang pamilya lamang. Para sa buong sambayan ng Pilipino. Hanggat may Pilipinas, kung ano man yung nasasakupan yan ay sa atin. Hanggat may Pilipinas, may Pilipino. Kaya wag nyo akong sasabihan na walang Filipino nation. Hindut ka. Kung walang Filipino nation, bakit nandyan ang magulang mo? Bakit ka dyan pinanganak? Ang gagaling sa history mga mga salaula sa history. You are distorting the history of Filipino nation. Ang ina ninyo. Diretsahang murahan na to mga kababayan kasi nakakapanggigil tong mga hindut na ito Akala mo tatatalino pero ang utak lang naman yung kapirasong parte ng mani. Di ba? Ako, sinuportahan ko si Duterte dati dahil alam ko, nagsawa ako sa dilaw. Diba? Nakakasawa ang kanilang style of governance. Hindi natin binabaliwala yung accomplishment ng puon ninyong, pero nakakasawa kayo. Ang dinidepensa nyo lang ay iisang pamilya. Hindi ang buong sambayan ng Pilipino, hindi ang bansa, ang kapakanan ng bansa, kundi kapakanan ng iisang pamilya. Bakit? Sila lang ba ang almighty? Sila lang ba ang marunong mag-govern sa ating bansa? Nang show pa. Pasensya naman hinablad ako pag talagang naaalala ko tong mga hinayupak na ito sa mga sinasabi nila sa kanilang mga social media. No? Sinisira nila ng husto si Pangulong BBM si Ninong pati si Ninong Martin. Kung ano-anong mga naratiba pinagsasabi nila, wala naman silang mapatunayan. 'Di ba? Sino ngayon ang gumagawa ng fake news at disinformation? 'Di ba? Nakulong nga yung dalawa yung kakampi. Sino pang susunod doon? Sige, mag-hunger strike na lahat kayo doon. Kung totoong kakampi nyo yung dalawa, bakit konti lang yung nagwewelga doon? Yung nagsasabing release. Nasaan kayo? Nasaan yung 32 million? So, ibig sabihin, wala kayong 32 million. Diba? Sabi nyo, mas marami pang boto si Sara. Yun lang yung katiting nyo. Yun. Pero yung 31 million, alam na kung sino ang mga yun. Kasi yung excess nun, yun lang kayo. Hindi nyo nga mas suportan, hindi nyo mapadalhan ng ilang libo lang dun, Sa harap ng kongreso yung dalawang bugok na yun. Tapos sasabihin nyo, kayo ang malakas, ulul. Pasensya naman po, mga kababayan. High blood talaga ako pagdating dito. Nasaan ba si Aichang? At nasaan yung aking high blood meds, mga kababayan? Nakakaasar
Akala nila isang pamilya lang ang napakagaling mag-govern sa bansa. Wala ngang suporta sa West Philippine Sea. Di ba? Wala silang pakialam. O, ayun ba yung tinatawag na mahalin natin ng Pilipinas? O, kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.